kabila. Kabila. Pangalawang side. So, ito mga 20 minutes bago umakyat kabila eh. Buti nakatakbo yung mga tao palabas yung nasa ligid ng bahay na yan. Iniharap namin sila doon sa mga naapektuhan ng baksakan yung bahay. Iniharap namin kanina. At ang sabi, sinagot naman nila kung ano mga kailangan nila ay bibigay naman nila. Residenteng naapektuhan ng landslide sa Antipolo City, umakyat na sa 78 kontraktor ng gumuhong construction site sa Antipolo City handang magbigay ng ayuda sa mga biktima. Well, I don't think the critics or the bashers were aware. Hindi lang po naman 3 million yung logo lang. There are so many other deliverables na ipagkakaloob ng designer. 3 milyong piso hindi lamang umano ginastos para sa logo ng PAGCOR. Gumugulong po yung kanilang administrative case. Ngayon kung sila pa rin po ang mapatunayan na may kinalaman doon sa pagpapaputok ay corresponding and additional criminal cases will be filed against those responsible dun sa nasabing incident po. Mag-asawang pulis sa Leyte na sangkot sa agawan sa lupa, kinasuhan na ng Philippine National Police. Sa preparation, almost 95% na eh. Ang hinihintay na lang namin talaga yung final guest list ng mga offices, no? Office of the President, Senate, at saka other organizations, no? House of Representatives, 95% nanganda para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Batasang pambansa, ila-lockdown simula July 20. Sa ngayon po ay aming isinasalaysay po sa inyo, binabalita, na wala pong outbreak, bagamat tayo po ay nagbabantay. Posibleng outbreak ng respiratory diseases sa mga evacuation centers sa Albay, binabantayan ng Department of Health. Ibong Adarna namataan sa Mount Apo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Isa ang kumpirmadong nasawi matapos gumuho ang isang construction site sa sitio Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Aabot na rin sa 22 pamilya ang apektado ng insidente. Nakahanda naman umanong magbigay ng ayuda sa mga apektadong residente ang kontraktor ng ginagawang cold storage facility. Mula sa Antipolo City, ito ang balita ni Alan Manansala, live. Alan, ano ang ayudang ipagkakaloob ng kontraktor sa mga apektadong residente at kabilang na ba dyan yung pabahay dun sa mga nawalan ng tirahan? Monica, una nang ipinamigay at ipinamahagi ng kontraktor itong mga pagkain, gayon din kasama na yung bigas ng mga biktima mula sa kontraktor maging sa LGU. Kanina, Monica, maging ang provincial government ng Rizal ay namahagi na rin ng tulong sa mga apektadong pamilya dito sa gumuhong lupa, dito yan sa Antipolo City. Gayunpaman, Monica, ay bukas ay haharap sa isang pagpupulong ang kontraktor, maging ang LGU at mga residente, doon pag-uusapan patungkol naman doon sa pabahay na ibibigay ng kontraktor dito sa mga residenteng apektado ng landslide. Pero Monica, laking pasasalamat na lang ni Mang Edward Mission na hindi na pabilang ang kanilang bahay sa nawasak matapos gumuho ang lupa sa sitio Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, Rizal. Kagabi, kwento ni Mang Edward, pasado alas 7 ng gabi nang marinig nila ang malakas na lagitik ng mga bakal mula sa construction site ng isang cold storage facility malapit sa kanilang tahanan. Dulot na pala ito ng pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Ito dito sa kabila. Sa kabila. Pangalawang side. So, ito mga 20 minutes bago umakyat kabila eh. Buti nakatakbo yung mga tao palabas yung nasa ligid ng bahay na yan. Tip ng bakal, no? Oo. Parang lumalagat ka bakal. Tapos ang lakas, akala mo plano na Bumagsak. Magsak.
Monica, pero ang 40 anyos na siginang Aling Dina Saban La Chica hindi na pinalad pang makaligtas sa insidente. Ayon kay Gloria Saban, ang pamangkin ng biktima, sinagot na umano ng kontraktor ang kabaong na paggagamitan ni Aling Dina maging ang gastusin pauwi sa kanilang probinsya sa Cagayan. Pero dahil may naiwang anak si Aling Dina, hiling ni Aling Gloria na mabigyan ito ng ayuda. Hihingi din po kami ng tulong para dun sa anak niya, sa naiwan niya. Kasi siya OFW yun eh. Kaya lang tigil siya muna, wala siyang ngayon. Monica, ayon kay Barangay Captain Cirilo Tenorio ng Barangay Santa Cruz, nakausap na nila ang isang nagngangalang Ray Mendoza, ang tumatayong representative ng Marinas Corporation Builders Incorporated, na magbibigay umano ng paunang ayuda para sa mga apektadong residente. Iniharap namin sila doon sa mga naapektuhan ng baksakan yung bahay. Iniharap namin kanina. At ang sabi, sinagot naman nila kung ano mga kailangan nila ay bibigay naman nila. Pero nangako sila bukas, bibigyan sila ng unang tulong hanggat sila naandito. Monica, sa tala ng Barangay Local Government Unit ng Santa Cruz, umabot na sa 78 individual o nasa 22 pamilya ang apektado sa naturang insidente. Karamihan sa mga ito ay nasa Barangay Hall Covered Court ng Santa Cruz, kung saan sila pansamantalang namamalagi habang inaayos ang magiging kasunduan ng LGU, mga apektadong residente at ng kontraktor ng gumuhong lupa sa pinagtatayuan ng cold storage facility. At dito nga, Monica, sa aking likuran, makikita nyo, ito yung bahay ni Aling Dina, kung saan dito na natagpuan ang kanyang labi. At sa katabi nito, Monica, kung usog lang tayo ng konti, ito naman tong bahagi kung saan yung lupa na gumuho, ito yung cold storage facility na tinatayo dito sa dakong ito. Ito yung namang makikita mong nakahilera, Monica, na pader. Ito naman yung bahagi ng construction site. Medyo talilis na siya, at itong bahaging ito gumuho ng paderya ng construction site. Makikita mo talagang malambot pa yung lupa, maging itong aking tinatayuan, halos malambot pa. Itong lugar na ito, itong areang ito, Monica, halos karamihan ang nakatayo dito mga bahay ng residente na kung saan pansamantala ngayong nanunuluyan sa covered court ng Barangay Santa Cruz, dyan lang sa may malapit sa Barangay Hall. At later on, Monica, ay nakipag-ugnayan din, o kanina lang, Monica, nakipag-ugnayan din tayo kay Ray Mendoza. Sinisikap natin siyang kunan ng payag hinggil nga doon sa tulong na ibibigay sa mga apektadong residente. Dangan lamang, Monica, wala pa tayong nakukuhang response galing sa kanila. Monica. Alan, nabanggit mo na malambot pa yung lupa dyan sa iyong kinalalagyan, pero nakita ko rin kanina sa iyong likod, meron pang parang residente na nandyan sa area. Safe pa ba silang manatili dyan? At ngayon medyo nagkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan kasi baka sakaling magkaroon na naman ng pagguho ng lupa. Yes, Monica, kung sa kasalukuyang panahong ito, safe pa kasi hindi pa umuulan. Medyo tila yung ulan dito. Pero kung tutuloy-tuloy ang pag-ulan mamaya hanggang bukas, hindi natin matitiyak kung safe kasi nga, Monica, malambot pa yung lupa. At kung makakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan ang lugar ng Barangay Santa Cruz, etong mga natitira pang tambak na lupa doon, posible pang gumuho kasi lalo na ito, Monica, medyo nakatililis pa yung pader. Pero itong nakikita nating residente dito, ito kasi, Monica, kausap natin sila kanina, ang sinisikap nila ma-recover pa yung ilang mga gamit na natambakan na maaari pa nilang ma-recover, in which yun ang pinanghihinayangan nila dahil nawalan sila ng bahay, nawalan sila ng gamit, nawalan sila ng tirahan, sinisikap nilang ma-recover pa yung possible nilang makuha sa kanilang nasirang tahanan, Monica. Alright. Kasi kung titingnan natin, Alan, parang delikado, no? Talagang parang malapit nang bumagsak yung nakikita natin pader sa likod mo pag medyo lumampot pa yung lupa. May mga nakaantabay ba na mga tauhan mula sa LGU para obserbahan yung area kung sakaling magkaroon ng mga pag-ulan?
Yes, Monica, kanina lang ay nakakatuwa namang isipin dahil tuloy-tuloy naman ang ginagawang monitoring ng mga rescue group at maging ng barangay local government unit ng Santa Cruz para mabantayan naman yung mga residente. At lagi naman din silang nagpapaalala sa mga residenteng nakatira dito at apektadong residente na kung maaari wag munang bumalik dahil nga hindi pa stable yung sitwasyon at hindi pa clear yung sitwasyon dito sa lugar. Monica. Alright. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Sa ibang balita, pansamantalang sinuspindi ng Maynila ng water service interruptions sa mga consumer nito sa ilang lugar sa Metro Manila, kabilang na sa ilang bahagi ng Caloocan, Malabon, Maynila, Valenzuela, Navotas at Quezon City. Sa kabila nito, nanawagan ng Maynilad sa consumers nito na magtipid sa paggamit ng tubig upang mapalawig pa ang supply. At kaugnay po ng balitang suspended water service interruptions, makakausap natin si Ms. Madel Zaide, ang Head ng Media Relations ng Maynilad. Magandang hapon po, Ms. Madel. Magandang hapon, Monica, at sa inyong mga tagapanood. Ms. Madel, bakit po nagkaroon ng suspension ng water service interruptions mula sa bahagi ng Maynilad? Pansamantalang isinususpinde ang daily nighttime service interruptions ng Maynilad dahil napapanatili ang kasalukuyang mga pag-ulan sa Ipo watershed ang mataas na water level sa Ipo Dam. Ito ay nakakatulong para ma-mitigate ang epekto ng mababang releases mula sa Angat Dam. So, dahil po sa mga pag-ulan, ang amin pong water interruption na sinimulan noong July 12 ay amin din pong isinuspinde dahil po starting July 13 po ay hindi na po kami nagpatupad ng water interruption. Kaya na po sapat ang aming nakukuhang tubig. Alright. Hanggang kailan po magtatagal ito, Ms. Madel, yung suspension? Habang mataas po ang level ng Ipo Dam, ay hindi po kami magpapatupad ng water service interruption. Dahil naman itutuloy pa namin muli ito, ang daily nighttime interruption, kapag tumigil na ang mga pag-ulan sa Ipo watershed at nabawasan na ang runoff mula sa tributaries nito. Maliit din po kasi yung Ipo Dam at mabilis na mapuno pero mabilis din bumaba. Pero definitely po magbibigay kami ng abiso kapag po ipapatupad namin muli ang daily interruption para po makapaghanda ang aming mga customers. Ms. Madel, linawin ko lang po so lahat nung initial na nabanggit natin na mga barangay na supposedly ay magkakaroon ng water interruptions, lahat po yun ay hindi na matutuloy at tuloy-tuloy ang kanilang supply ng tubig. Tama po ba? Yes, tama po. Sa kasalukuyan po ay suspendido po ang aming ang una naming in-announce na water service interruption. Ms. Madel, nasa 40% pa daw po yung non-revenue water o yung nasasayang na tubig dahil sa tagas sa linya ng mga tubo ng Maynilad. Hanggang kailan po ito target na makumpuni? Oo, tama, Monica, no? Napababa na namin yung from dating 68% ang reprivatization ng Maynilad noong 2007, napababa na namin siya into 42%. May NRW reduction kami na nakalatag para tuluyan pang maibaba ang mga water losses. Target po namin na maabot ang internationally accepted NRW level na 25% in 5 years' time. Gradually, napapalitan na namin yung mga lumang linya. Alam niyo naman yung mga linyang minana namin as old as Spanish time pa, Japanese time. So talagang luma na po. Minana namin yon from the government. So napalitan na namin yung 66% and by 2027, mapapalitan na namin by 82%. So malaki po talagang maitutulong ang tulong ng relevant government agencies and LGUs para makakuha rin po kami ng mga permit para po ma-facilitate ang aming NRW reduction project. Alright. Ms. Madel, alam naman natin na nariyan ang banta ng El Nino at nakikita po ba ng Maynilad ang posibilidad ng pagkakaroon ng water crisis at papaano po ito pinaghahandaan ng inyong kumpanya? Ayon naman po sa monitoring at simulations ng Angat Dam water levels sa mga susunod na buwan, base na rin ito sa forecast actually ng Pag-asa, hindi naman daw po sasadsad ang Angat Dam. Kaya din po nagpapatupad ng supply augmentation projects ang Maynilad
para po mayroon tayong mga alternatibong pagkukunan ng tubig. Para po hindi lubusang maapektuhan ng mga customers namin. Kumbaga, yung impact po ay mamitigate sa kanila. Yung marami po kaming mga supply augmentation project, kagaya nga po ng tulad ng sinabi ko kanina, yung maigting na pipe repairs at pipe replacement na ginagawa po namin ngayon. Meron po kaming reactivation ng mga deep wells na by year-end po ay magiging 60 deep wells na po ang aming mare-reactivate. Nag-install din po kami ng mga modular treatment plant para makakuha po kami ng tubig mula sa mga ilog. Iyan po ay sa Imus, Cavite. At meron din po kami actually poblasyon water treatment plant. Ito po ay itinatayo sa Muntinlupa at may inaasahan po na initial 50 million liters per day ang makukuha dito. And of course po, kung inyo din pong narinig, kami po ang kauna-unahang water concessionaire in the Philippines na kumuha po o nag-treat po ng wastewater mula sa mga kabahayan para gawing potable water. Monica. Alright. Ms. Madel, nasa inyo po yung pagkakataon. Maaring may mensahe po kayo o panawagan sa mga customers ng Maynilad. Please go ahead. Opo. Maraming salamat po sa inyong sa pagkakataong ito. Bagamat suspendido po ngayon ang service interruptions, ay patuloy pa rin po namin hinihikayat ang lahat ng aming mga customers na makiisa sa masinop na paggamit ng tubig, habang po ang Maynilad naman po ay ginagawa ang lahat para po mamitigate ang impact or hindi po gumagawa ng mga paraan para hindi po masyadong maapektuhan ang aming mga customers. Alright. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ms. Madalzaide, at patuloy po kami makikipag-ugnayan. Ms. Madalzaide, Media Relations ng Maynilad. Maraming salamat. Tiniyak ng Department of Health na walang outbreak ng sakit sa Albay sa kabila ng pananatili ng mga residente sa mga evacuation camp. Ganun pa man, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng kagawaran lalo na sa posibleng epekto ng umiiral na El Nino at pag-ulan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Sa ngayon po ay aming isinasalaysay po sa inyo, binabalita, na wala pong outbreak, bagamat tayo po ay nagbabantay sa magiging epekto po ng sama-sama nilang nasa evacuation center, may El Nino at may pag-uulan. Ubo, sipon at pananakit ng lalamunan. Ito ang kalimitang nararanasan ng mga residenteng nagsilikas dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 1,624 acute respiratory infection ang naitala sa mga nanatiling evacuee sa Albay. Ganun pa man, tiniyak ng kagawaran na walang dapat ikabahala ang publiko. At bagamat wala pang outbreak ng sakit sa lugar, mahigpit na binabantayan ng DOH ang development ng kaso. Naintindihan namin ang kalagayan ng marami nating kababayan doon sa evacuation camps sapagkat mahigit na pong isang buwan at nandun pa po sila at tungkulin naman namin sa kagawaran ng kalusugan Na walang paghawaan na maaring magresulta sa isang outbreak. Kaya naman patuloy ang paalala ng DOH sa mga evacuee na ugaliin pa rin ang masusing pag-iingat upang maiwasan ang hawaan ng anumang sakit. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Tayag, binabantayan din ngayon ng kagawaran ang posibleng epekto ng El Nino at madalas na pag-ulan sa kalusugan ng mga residente dito. Samantala, sa kabila ng nakaambang na panganib sa kalusugan, sa pagsasama-sama ng mga tao sa loob ng evacuation camp sa Albay, ay wala ng kaso ng COVID-19 na dadagdag o naitala dito. Mas masusi pang pag-iingat ang inaasahan namin doon sa mga evacuees na nananatili po roon sapagkat sila po ay maaring mabilis dapuan po ng mga sakit. Sundin ang mga alituntuning nilalabas po ng iba't ibang ahensya na nagtutulungan po upang maging komportable po ang patuloy niyong pagtira sa mga evacuation camps. Ayon sa DOH, posibleng magtagal pa ang ganitong sitwasyon bago mabalik sa normal ang pamumuhay ng mga residente rito. Kaya anumang problemang pangkalusugan, agad itong ilapit sa mga medical teams upang mabigyan ng libreng gamot at hindi na makapanghawa pa.
Sa kabila nito ay tuloy-tuloy ang ginagawang COVID-19 vaccination sa mga evacuation camps bilang dagdag proteksyon. Bukod sa second booster shot, inaasang magkakaroon na rin ng bakunahan gamit ang bivalent vaccines. Partikular sa mga healthcare workers at senior citizen na nakumpleto na ang second booster doses. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayuan ng kauna-unahang multi-specialty medical center sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang ito sa ipinangako niya na gagawin para palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Rest assured, this administration is determined to bring quality healthcare services closer to Filipino people. Pagpapataas sa kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa bansa, ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pag-iinspeksyon sa pagtatayuan ng 4 na gusaling specialty medical center sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang specialty medical center na ito ay pakikinabangan ng husto ng mga residente sa Regions 1, 2 at 3 at iba pang panig ng bansa. We will establish primary healthcare facilities and specialty centers nationwide. I will be reporting to the nation on the progress that we have made in establishing and opening new healthcare centers around the country. Bukod rito, ayon kay Pangulong Marcos, palalakasin rin niya ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga barangay. We are bringing healthcare down to the people. And we will establish rural healthcare units, we will establish barangay centers, we will establish Botica de Barangay, we will go back to that idea. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng public-private partnership katulong sa pagpupondo dito ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, nangako na ang Kongreso na tutulong sa pagpapatayo ng naturang medical center sa Pampanga. Nag-commit na po si Speaker Martin Romualdez, gayon din naman po si Senate President Zubiri sa Senado, na taon-taon po magkakaroon po ng multi-year funding yung iba't ibang building po. Ayon kay Tenco, bago ang taon 2028, makukumpleto na rito ang 4 na specialty hospitals, kabilang na ang Heart Center, Pediatric o Children's Hospital, Kidney at Cancer Center. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang ipakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nakamit na pag-unlad ng bansa sa loob ng isang taong manunungkulan sa kanyang ikalawang State of the Nation Address sa July 24. Ayon sa Pangulo, simpleng pag-uulat ang gagawin niya para makita ng taong bayan ang tunay na estado ng bansa. Ihayag din niya ang mga kulang pa at plano kung papaano isa sa katuparan ang mga ito. That's what I want to explain to people, that we have made significant progress. We have, we can see the difference now, not only in terms of how the systems work, how the government works. It's also in how we are now seen or judged in the international in the international community. Hiniling ng isang maritime law expert na bigyang prioridad ng Pangulo ang mga plano at hakbang ng bansa sa West Philippine Sea ngayong nalalapit na ang State of the Nation Address o SONA nito sa July 24. Isa na rito ang pagpasa ng batas upang maisama na sa maritime zones ng bansa ang mga lugar sa West Philippine Sea na kinikilalang bahagi ng teritoryo ng bansa batay na rin sa desisyon ng Arbitral Tribunal. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy.
i-prioritize sana yung Maritime Zone Law. Isang linggo bagong State of the Nation Address o SONA, hiniling ng isang eksperto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na banggitin ang mga susunod na hakbang ng bansa sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Professor J. Batumbakal ng UP Institute of Maritime Affairs and the Law of the Sea, mahalagang mabigyan ng prioridad ang House Bill 7819 o Philippine Maritime Zones Act. Mapapalakas anya nito ang implementasyon ng pagdedeklara ng bansa ng mga katubigang sakop ng maritime zones nito, kabilang ng internal waters, territorial sea, at ang exclusive economic zone o EEZ. Makikita ng malinaw kung nasa na yung extent bale ng ating territory and jurisdiction, lalo na under UNCLOS. So pag ginawa natin yon, ibig sabihin talagang ini-implementa natin yung award. Dagdag pa ni Professor Batumbakal, kailangang ipakita ng Pangulo na may paninindigan ng bansa sa karapatan nito sa yamang dagat. Iginiit pa ng maritime law expert na ang pananatili ng monster ship o ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal ay indikasyon na hindi pinahahalagahan ng China ang karapatan ng Pilipinas. Tingin ko, ginawa din nila yan para ma-intimidate tayo dahil ang nadinig ko, dineploy nila malapit sa Ayungin Shoal, no? Kung nasan yung BRP Sierra Madre. Bukod din umano sa naturang monster ship, ay namataan din sa Ayungin Shoal ang nasa 30 Chinese militia vessel base sa tweet ng former US Air Force official at former defense attaché na si Ray Powell. Ito ay isang concern syempre, no? Pero sana wag naman sana magkaroon ng kahit anong insidente dun sa lugar. Sa kasalukuyan ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Department of National Defense o DND, National Security Council at ang Embahada ng China sa bagay na ito. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puspusan na ang paghahanda ng House of Representatives para tiyaking magiging organisado ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 24. Sa ngayon ay 95% ng handa ang Kamara para sa inaabangang ulat sa bayan ng Pangulo. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Janice Hente live. Janice, paano ang magiging setup ng Kamara para sa ikalawang SONA ni PBBM at ano-ano ba ang ating aasahan? Yes, Monica, kanina nga ay nag-walkthrough dito sa House of Representatives si Secretary General Reginald Velasco para ipakita sa media yung magiging takbo ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 24. Kabilang narito ang magiging senaryo kung saan magbumula ang Pangulo pagdating nito sa batasang pambansa at ang magiging setup bago pa ang mismong delivery ng kanyang ulat sa bayan. Naihanda na ng House of Representatives ang exclusive room kung saan tutuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang naghihintay sa pagsisimula ng programa sa SONA. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bukod kay House Speaker Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri, makakasama rin dito ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos. Pagdating naman sa plenary hall, nagdagdag na ng ilang upuan ang HOR para sa mga bisita, mambabatas at opisyal na dadalo sa SONA. Naglagay na rin ng karagdagang 40 yellow chairs o VIP chairs ang HOR kung saan dito inaasahang uupo ang First Family, si Vice President Sara Duterte at former Philippine Presidents at Vice Presidents. Gayon din ang mga International Diplomatic Corps. Ayon kay Velasco, bagaman hindi pa kumpleto ang guest list, 90% ng mga napadalhan ng imbitasyon ay kumpirmado ng dadalo ng SONA. Sa ngayon ay nasa 95% na anilang handa ang Kamara para sa SONA ng Presidente at hinihintay na lamang ang mga pahabol pang listahan ng mga iimbitahang bisita mula sa Senado at Office of the President. 90% Yun lang, meron kasing mga for health reasons, hindi makaka-attend from the Diplomatic Corps, from the Cabinet, from the Office of the President. But we have already sent all the invitations and we are, of course, waiting for the submission of the final guest list. No? So preparation, almost 95% na eh. Ang hinihintay na lang namin talaga yung final guest list
ng mga offices, no? Office of the President, Senate, at saka other organizations, no? All the preparations have been done, physical arrangements, security. We are confident that by Friday, no, everything will be all set. Samantala sa July 20 naman ay magpapatupad na ng lockdown ng HOR sa batasang pambansa bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa SONA. Ito ay upang bigyan daan na rin ang gagawing technical rehearsal para maging maayos ang takbo ng programa. Monica, ayon kay Velasco, inaasahang lagpas pa sa 2,000 ang mga dadalo sa ikalawang SONA ni PBBM dahil na rin sa maluwag na COVID-19 restrictions. Gayunpaman, tiniyak pa rin ito na handa sila sa pagdagsa ng mga dadalo sa SONA at nagdagdag na rin sila ng mga upuan at kwartong gagamitin ng mga ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Janice Enhente, live na nag-uulat mula sa House of Representatives. Nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tatanggalan nila ng prangkisa ang mga driver at operator na lalahok sa isasagawang tigil pasada na isasabay sa nalalapit na State of the Nation Address. Muli ring nilinaw ng ahensya na wala pang jeepney phase-out sa ngayon at sa halip ay nais lamang nilang maipon ng mga public transport upang maiayos ang sistema ng PUV modernization. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, papaano ang gagawing monitoring na LTFRB dito sa mga jeepney drivers na lalahok sa transport strike? Monica, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kukuhanan nila ng litrato yung mga plaka ng mga jeepney na lalahok dito sa nakatakdang transport strike ng Manibela. Magde-deploy sila ng mga LTFRB personnel on ground para i-monitor kung sino yung mga lalahok dito sa transport strike o tigil pasada. Ngayong desidido ang grupong Manibela na ituloy ang 3 araw na tigil pasada mula July 24 hanggang July 26, nagbabala ang LTFRB na sususpendihin o maaaring tanggalan ng prangkisa ang mga driver at operator na makikiisa sa transport strike. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, ang prangkisang ini-issue sa mga public transport ay nagbibigay obligasyon sa kanila na pagsilbihan ang mga commuter. Kaya naman may kaakibat na parusa kung hindi nila ito gagamitin ng tama. Yung mga mag-strike, I will be there on the highway. We will have our cameras. The moment na kunan namin ng picture yung mga jeepney ninyo, may show cause order kaagad kayo. Either you get suspended or you get your franchise revoked. And I mean business this time. Ayon sa LTFRB, magpapadala sila ng mga libreng sakay sa mga ruta na posibleng maparalisa dahil sa transport strike. Mayroon na nilang 3 key areas ang kanilang tututukan dito sa Quezon City. At isa na dito ay ang ruta ng jeep sa may area ng Balintawak. Yan yung mga area na may mga nambabato, naglalagay ng spike sa daan, or they tend to harass the drivers para po sumama sa strike ng Manibela. Samantala, nilinaw naman ng LTFRB na wala namang mangyayaring phase-out ng mga tradisyonal na jeep sa ngayon. Ang deadline nito is December 31. Isa lang naman hinihingi namin sa kanila. Hindi naman ho i-phase out yung mga jeepney, kundi for them to form an association which is either a corporation or a cooperative, which is the initial step to modernization. Yung phasing out would come 2 or 3 years later. Mahabang proseso po ito. Monica, sa isang panayam, sinabi nga ng chairman ng Manibela na si Mar Valbuena na dito lamang sa National Capital Region ay nasa 50,000 na yung inaasahan nilang makikiisa doon sa gagawin nilang tigil pasada kasabay nga ng ikalawang State of the Nation Address ni PBBM. Pero sa pananaw ng LTFRB, maaaring nasa 2,000 lang yung inaasahan nilang makikilahok dyan sa tigil pasada
at batay dun sa kanilang nakalap na impormasyon ay wala naman nilang gagawing tigil pasada sa area ng Visayas at Mindanao, bagamat nationwide transport strike nga yung binabanggit ng grupong Manibela. Yan ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Marvy Delphine mula sa Australia. Magandang araw sa iyo, Marvy. Diyan ba sa Australia, Marvy, paano pinaghahandaan ng pamahalaan ang matinding epekto ng climate change? Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Dito sa Australia dahil tumataas din ang economic costs kasabay ng pagtaas ng global warming, nag-commit talaga ang Australian government ng adaptation strategies. Halos 38 billion Australian dollars per year ang toll ng mga disasters sa mga Australian communities, kaya nagsimula na mag-construct at retrofit ng mga buildings to withstand higher temperatures. Ito rin yung ginagawa sa mga roads and transport infrastructures. At mas mabusisi na rin ang urban planning lalo na sa mga long-term assets katulad ng mga hospitals, schools, factories at iba pang critical infrastructures. In-integrate na rin talaga yung planting of trees at water retention measures at restoration ng mga wetlands bilang preparation para sa mga storm surges. Monica? Marvy, bigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Inaasahan ang pagtindi pa ng sobrang init na panahon sa Southwest USA. Sa Death Valley, California, umabot sa 53 degrees Celsius ang temperatura batay sa National Weather Service. Ito ang balita ni Early Briones. Nagbunga ng extreme heat warnings ang heat dome na nararanasan sa southwest ng Estados Unidos. Mahigit sa 110 milyong tao ang apektado ng umiiral na weather system. Posible ring magkaroon ng panibagong record-breaking temperature sa 38 mga lungsod. Sa Las Vegas, posibleng umabot sa 47.2 degrees Celsius ang temperatura. Sa ibang lugar naman, gaya sa Timog Kanluran ng Amerika, daan-daang bombero ang nakikipagbuno sa wildfires. Umabot naman sa 53.9 degrees Celsius ang temperatura sa Death Valley, California, araw ng Linggo, July 17, batay sa National Weather Service. Babala ng mga otoridad, nahaharap sa seryosong banta ng heat-related illnesses ang mga bata, buntis at matatanda. Nararanasan ang matinding init ng panahon hindi lang sa Amerika, kundi maging sa Southern Europe at Canada na nahaharap sa worst wildfire season sa kasaysayan ng bansa. Matagal nang naglabas ng warning ang mga scientists na magre-resulta sa mga maiting at mas madalas na extreme weather events ang climate change na dulot ng human activities. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang 17-year-old German tourist ang nahuling naninira umano sa Colosseum sa Rome, Italy noong Sabado, July 15. Ito na ang pangatlong akto ng vandalism sa World Heritage Site sa mga nakalipas na linggo. Batay sa ulat ng Italian ANSA News Agency, isang guro ang kasama umano ng estudyante sa oras ng insidente. Pinigilan ang teenager ng Italian Domestic Police o ang Carabinieri na ipinatawag ng Colosseum Supervisory Staff. Wala namang detalye sa sanction na ipinataw sa bata. Ipinagutos ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang all-out effort upang tugunan ang pinsalang dulot ng matinding pagulan at pagbaha sa bansa. Umakyat na sa 40 ang bilang ng mga taong nasawi araw ng Lunes, July 17 dahil sa epekto ng kalamidad. Kabilang na ang 13 taong nasawi sa isang lumubog na underpass sa Cheongju City. Simula noong Huwebes, July 13 nang maranasan ang matitinding buhos ng ulan sa central at southern regions ng South Korea. Samantala, mayroon pang 9 na taong nawawala at 34 na taong nasugatan dahil sa sakuna.
Halos kalahati ng advertising revenue ng Twitter ang nawala sa kumpanya simula nang mag-takeover si Elon Musk. Sa gitna ng cost-cutting measures na ipinatupad ni Musk, hindi sapat upang makakuha ang kumpanya ng cash flow positive. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nananatiling negative ang cash flow ng Twitter dahil sa halos 50% na pagbagsak sa advertising revenue ng kumpanya at mabigat na debt load. Inihayag ito mismo ng CEO ng kumpanya na si Elon Musk. Walang ibinigay na time frame si Musk kaugnay nito. Anya, hindi naabot ng Twitter ang inaasahang pagtaas sa receipts noong June, bagaman nakakakita ito ng mas magandang hinaharap ngayong buwan. Dagdag pa nito, walang kita sa Twitter Spaces at panay gastos. Ito ang pinakahuling senyales na hindi sapat ang ipinatupad na agresibong cost-cutting measures ni Musk simula nang mag-takeover sa kumpanya noong October 2022. Halos kalahati ng 7,500 staff ng Twitter ang tinanggal ni Musk bilang bahagi ng pagtitipid. Bukod dito, naglagay din ng restriction ng Twitter sa bilang ng tweets na maaaring basahin ng users nito. Layo nitong mahikayat ang users na magkaroon ng Twitter Blue, ang paid subscription service ng social media giant. Samantala, tinatayang mayroon ng 150 million users ang rival app ng Twitter na Threads. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Nagpapatuloy ang konsultasyon sa hiling ng Estados Unidos na pansamantalang kupkupin ng Pilipinas ang ilang Afghan nationals. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangang matalakay itong mabuti upang hindi magdulot ng anumang problema. Binigyan din ng Pangulo na nananatiling komplikado ang isyong ito dahil sa nakapaloob na usaping politikal at seguridad. Well, we haven't given ourselves a deadline. What we are talking about is that we're trying to see what are the problems what issues are arising. And in so doing, we are trying to find ways to remedy those issues that we feel are something that we have to deal with. So we have made some progress, but there's still some major obstacles to us being able to do it. Muling idinipensa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ginastos para sa bago nitong logo. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, hindi lang para sa logo ang ginastos na 3 million pesos ng state gaming firm. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Well, I don't think the critics or the bashers were aware. Hindi lang po naman 3 million yung logo lang. There are so many other deliverables na ipagkakaloob ng designer. Hindi lang sa disenyo ng bagong logo ginastos ang 3 milyong pisong pondo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, may iba pang serbisyo na kailangang ibigay ang contractor na Print Plus Graphic Services na siyang gumawa ng logo. Hindi naman po yan basta gumawa ng logo tapos na ron. Meron po yung manual, meron po yung mga applications kasi po gagamitin po yan sa lahat na ng ating mga 45 properties all over the Philippines. Gagamitin po yan sa mga stationaries, gagamitin po yan sa mga envelopes, gagamitin sa mga calling cards. So, mali po yung pag-iisip na yung 3 milyon para doon sa logo lamang. Meron pong pag-aaral na ginawa at marami pong gamit na kailangan pang asikasuhin yung designer na yun. Hindi rin anya siya apektado ng mga kritisismo at dapat na lamang irespeto ang naging desisyon na ito ng management ng PAGCOR. Well, I'll be honest with you, I'm not affected at all. I think we made a good decision and yung decision po na yun ay paninindigan natin. That's a management prerogative po. Kaya palagay ko naman meron pong management prerogative kami at yun naman po ay pinakikiusap ko lang na galangin naman.
Isang resolusyon ang inihain sa Kamara na layong imbestigahan ang posibleng irregularidad sa procurement ng PAGCOR sa kanilang bagong logo. Pinatitingnan ng House Makabayan Black sa Committee on Good Government and Public Accountability kung sumunod ba sa pamantayan ang proseso ng procurement na ito ng state gaming firm. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinasuhan na ng administratibo ng Philippine National Police ang mag-asawang pulis sa sangkot umano sa insidente ng agawan sa lupa sa Pastrana, Leyte noong Biyernes. Inalis na rin ang mga ito sa pwesto maging ang iba pang pulis na sangkot sa insidente. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pugulong po yung kanilang administrative case. Ngayon kung sila pa rin po ang mapatunayan na may kinalaman doon sa pagpapaputok ay corresponding and additional criminal cases will be filed against those responsible dun sa nasabing insidente po. Dinisarmahan na ng Philippine National Police sina Police Staff Sergeant Rhea Baleos at asawa nito na si Police Staff Sergeant Ver Baleos ng Santa Fe Municipal Station. Si Police Staff Sergeant Rhea Baleos ang babae sa video na makikitang nakikipagbalyahan sa lalaking nakasuot ng media t-shirt sa isang palayan. Habang nangyayari ang gulo, mayroong narinig na putok ng baril. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, iniimbestigahan na ng PNP kung sino ang nagpaputok ng baril. Kasama po yun sir sa iniimbestigahan dahil base nga po doon sa statements nga po ng mga kasamahan po natin sa media, they were barged po pupunta nga po doon at i-cover po yung event at yun nga, nung sila po ay inaalis nga po doon, pinapaalis sa lugar ay may nagpaputok. But definitely yung dalawang police po na na-identify po doon ay inalis na po sa kanilang pwesto. Nasampahan na ng kaso ang mag-asawang pulis. Hindi rin ligtas sa investigasyon ang immediate supervisor ng mga ito. Yung team leader po nung police po na ito ay was also made to explain so that corresponding administrative cases should be filed if there is a proof or evidence na nagkaroon po ng failure on supervision on the part po ng supervisors po nitong dalawang police po na ito. Nakikipagtulungan naman aniya ang mga mamamahayag sa isinasagawang investigasyon ng PNP ukol sa insidente. We want to reiterate na yung mga ganitong instances at demeanor po ng ating kapulisan towards po sa ating mga kasamahan sa media ay never po na i-condone ng PNP. Sinasabing ang pinagkakaguluhang lupa ay isinanglaw umano sa mag-asawang pulis nang hindi naman tunay na may-ari nito. Ito ang dahilan kaya tumututol ang mag-asawa na ibigay ito sa benepisyaryo ng lupa. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 8 puganteng Chinese ang natuklasan ng Philippine National Police sa patuloy na profiling sa mga na-rescue na dayuhan sa sinalakay na Pogo Hub sa Las Piñas City noong June 26. Ito ay matapos na madagdag sa listahan ng isang 45 taong gulang na Chinese national na sangkot umano sa katiwalian sa negosyo. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, itinuturing na malaking personalidad sa pagnenegosyo ang natuklasang puganteng Chinese. Bukod dyan, mayroon ding anyang 2 menor de edad na naitala na nagtatrabaho sa naturang Pogo Hub. Ang mga pugante ay nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration para i-deport sa China. Yung pinakalas po na na-discover na pugante po ay sa China. Ito po ay lumalabas na isa doon sa mga subject ng search warrant at tumatayong isa sa big bosses nitong Xinchuan na company o yung dating Hongtai. Isyuhan siya ng warrant of detention at lumalabas siya ay escapee from China at siya ay engaged in illegal activities based doon sa dokumento na pinubahid sa atin. Maidi-deliver na sa Land Transportation Office o LTO ang inisyal na 5,000 supply ng plastic cards na kailangan para sa driver's license. Ayon sa LTO, inaasahan rin na
maire-release ang mga bagong plastic license cards kasabay ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan prioridad na ma-isyuhan ang mga overseas Filipino worker at mga bagong aplikante. Ito ang balita ni JP Nunez. Some samples can be ready before SONA. Just maybe 5,000 copies. Just to prove that they can do it. Inaasahan na matatanggap na ng Land Transportation Office anumang araw ang delivery ng inisyal na supply ng plastic cards para sa driver's license. Ayon kay LTO Officer in Charge, Assistant Secretary Hector Villacorta, posibleng maibigay na ng Plastic Banner Incorporated ang paunang 5,000 piraso ng plastic cards na siyang magsisilbing proof of delivery ng nanalong bidder. Plano ng LTO na gamitin ang mga ito sa pag-i-issue ng mga bagong driver's license. Actually, ang nauuna is OFWs and student drivers permits that mature into non-pro or professional licensing. Ayon sa LTO, kapag na-deliver na ang inisyal na 5,000 plastic cards, maaaring sunod na rin na maibigay ang nasa 5.2 million plastic cards na napagkasunduan. Bilang nanalong bidder, 1 milyong cards ang dapat na ma-deliver sa loob ng 60 araw. The paper will soon be out of date because the production of license cards will start with 15,000 to 30,000 plastic cards a day within 10 days. Samantala, maaari na ngayong makita ng mga motorista ang kanilang electronic version ng driver's license sa Land Transportation Management System o LTMS portal ng LTO. Kinakailangan lamang na i-log-in ang account sa LTMS para makita ang icon ng digital ID at QR code na gagamitin para sa verification. Bagaman accessible na ang e-license, ayon sa LTO, hindi pa ito kikilalanin na valid kapag nahuli ng traffic law enforcer. Ayon sa ahensya, sa susunod na linggo pa ito pwedeng gamitin bilang supplementary license kapag umiiral na ang implementing rules and regulations na susundin sa pagpapatupad nito. That will be a supplementary and equivalent to the plastic card. Pwede rin ipakita yung e-license. So we will have a memo to all enforcers that should be accepted. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas na inaasahang ilalabas ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang desisyon nito sa apela ng Pilipinas na huwag ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Ngunit ayon sa Department of Justice o DOJ, hindi welcome sa bansa ang ICC prosecutor at dapat igalang ng ICC ang soberenya ng bansa na mayroong gumaganang justice system. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala silang gagawin dito eh. Wala silang kinalaman sa atin dito. At anong gagawin nila? Papasukin nila tayo? Gusto ba nilang pasukin tayo bilang isang kolonya na naman? Nakiusap si Justice Secretary Crispin Rimulya sa International Criminal Court na igalang ang soberanya ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Ito ang pahayag ng DOJ sa nakatakdang paglalabas ng ICC Appeals Chamber bukas ng kanilang desisyon sa hiling ng pamahalaan na huwag ituloy ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng bansa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Rimulya, sa halip na pakialaman ang Pilipinas, dapat mag-focus na lang ang ICC sa mga bansa na walang gumaganang justice system. Ang sinasabi ko naman, basta merong ebidensya na nakaturo sa mga taong nais nilang usigin natin, ay ibigay sa atin ng ebidensya at tayo na hong bahala na habulin ng mga taong gumawa ng mga krimen sa ating bansa. Ang Pilipinas anya ay may mga korte, sariling law enforcement na nagpapatunay ng umiiral na proseso ng batas. Binigyang diin pa nito kung sakaling magdesisyon ang ICC na ituloy ang pag-iimbestiga. Hindi sila welcome sa Pilipinas at hindi rin kilalanin ng bansa kahit maglabas pa sila ng warrant of arrest sa mga individual na posible nilang ireklamo at sampahan ng kaso kaugnay sa mga namatay sa kampanya kontra illegal na droga. Tayo po ay very hospitable people.
Kaya lang, pagka pakikialam na ang gagawin nila, ay hindi po tayo papayag sapagkat may sarili po tayong sistema ng batas, may sarili tayong tradisyon, may sarili tayong kapulisan, may sarili tayong prosecution, meron tayong korte na hindi nila pwedeng pakialaman o kaya baliwalain. Ayon naman kay Solicitor General Minardo Guevara, kapag dinismiss ang kanilang apela, itutuloy lang ng ICC prosecutor ang pag-iimbestiga. Pero bilang abogado ng Republika ng Pilipinas, gagamitin nila ang lahat ng paraan o legal remedy sa ilalim ng Rome Statute kapag mayroon ng resolusyon ang kanilang apela. Si Senator Risa Ontiveros naman ay sinabing malaki ang epekto tulad ng pagkakaroon ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs kapag nagdesisyon ang ICC na ituloy ang investigasyon sa Pilipinas. Kapag binigyang daan muli ang proseso, maari pa ngang mag-ripen yan into issuance of a warrant of arrest. So, napakalaki po ng implikasyon para sa posibilidad na magkaroon ng hustisya, ang mga balo, ang mga ulila, iba pang mga naulilang miyembro ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Ang kampo naman ng mga biktima ng drug war ay nananatiling positibo na pagbibigyan ng ICC ang kanilang kahilingan na investigasyon na hindi umano nagagawa ng pamahalaan. Masilip man lang, magkaroon man lang muna ng investigasyon. Ang investigasyon na ito ang magsasabi kung sino ba talaga ang dapat managot. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng mosyon ang kampo ni Suspended Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa panel of prosecutors ng Department of Justice kasabay ng preliminary investigation sa mga reklamong murder na sinampa sa mamabatas kaugnay sa Pamplona Massacre. Hiniling ni Congressman Teves na i-dismiss ng panel ang reklamo dahil walang ebidensya na magpapatunay sa partisipasyon nito sa krimen na ikinamatay ni Governor Ruel Degamo. Kasunod na rin ito ng pagbaliktad ng 10 sospek sa kaso. Unang-una, nagrecan po yung mga testigo. Pangalawa, assuming without conceding na walang epekto yung recantation, even in their original statements, wala pong matibay na ebidensya na nagtutuon kay Congressman Teves na siya ang pasimuno ng pagpatay kay Governor Degamo. Kaugnay nito, submitted for resolution na ang reklamo matapos hindi magain ng kontra sa laysay si Teves. Naniniwala naman ang kampo ni Degamo na hindi pwede ang motion to dismiss at dapat ay counter-affidavit. It is prejudicial to them because as a general rule, a motion to dismiss is not allowed. They should have submitted a counter-affidavit. Maghahain ng motion for reconsideration ng COMELEC sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petsa ng pagsasagawa ng susunod na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Bagamat wala naman umano silang tutol sa inilatag na mga katwiran ng SC, hindi naman umano kakayanin ng poll body ang preparasyon kung magkakadikit ang isasagawang halalan sa 2025. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagdesisyon ng NBank that we will be filing a motion for reconsideration on the decision of the Supreme Court. Nagpasya ang Commission on Elections o COMELEC na maghain ng motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema sa pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa December 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hihilingin nila kung pwede ay sa October 2026 na ang susunod na BSKE dahil mahihirapan ang COMELEC pagdating sa preparasyon. Paliwanag ni Chairman Garcia, mayroon ding national and local elections sa May 2025. Kaya mahalaga na magkaroon sila ng mahabang panahon na makapaghanda. Not on any other issue but only on the issue as to the conduct of the election sabay sa national and local election. Wala namang tutol ang komisyon sa desisyon ng korte tulad ng mga inilatag na kriteria ng SC bago magpaliban o magpuspon ng BSKE. Ngunit dahil nagdesisyon ang Supreme Court na ituloy ang BSKE sa Oktubre ngayong taon, mas maganda kung sa kaparehong buwan din isasagawa ang susunod na halalan pagkalipas ng 3 taon. Tingnan niyo po, kung ganun din lang naman na sinasabi
na ituloy na ang eleksyon ng October. So tuloy na, ibig sabihin valid ang October election. O di kung bibilangin mo ang 3 years ng October, so dapat 2026. Yun ang contention ng Commission on Election. Hininga ng UNTV News ng reaksyon dito si Solicitor General Bernardo Guevara at hinihintay pa natin ang kanyang tugon. Bukod dito, mayroon pang plano na gawin ding automated ang halalan sa barangay at SK na nangangailangan ng karagdagang pondo. Nasa 25 billion pesos umano ang gagastusin para lamang sa paghahanda sa halalan. Una nang sinabi ng Senado na aapila rin sila sa desisyon ng Korte Suprema pero walang sinabi kung ano ang dahilan o ground ng kanilang motion for reconsideration. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ng absent without official leave o AWOL ng Philippine National Police ang 5 pulis sa sangkot sa robbery extortion sa Maynila noong nakaraang linggo. Ito'y matapos na hindi pa rin magpakita sa trabaho ang mga ito kahit na pinadalhan na ng return to work order. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Patuloy po tayong nananawagan dun sa 5 pulis po natin na sangkot dito na sumuko na lamang at magpakita doon sa kanilang immediate supervisor para harapin nila itong kaso na ito. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng Philippine National Police sa 5 tauhan ng Manila Police District na sangkot sa robbery extortion sa Sampaloc, Maynila noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, inatasan na ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang Intelligence Group at ang Integrity Monitoring and Enforcement Group para hanapin ang 5 pulis. Hopefully po ay magkaroon po ng resulta within this week po. And confident naman po yung ating district director na dahil nga po sa tulong po ng IMEG, pati po ng IG ay hindi na rin po magtatagal at makukuha po ito. Dahil base rin po dito sa naging backtracking nila ay may lumalabas na at least 2 pulis dito ay may mga previous mga kaso po ito. At yun ang tinitignan nila. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na AWOL na ang mga ito matapos na hindi magpakita sa trabaho kahit na pinadalhan na ng return to work order ng MPD. Tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa po nilang manhunt operation at dineclare na po nila na AWOL itong mga pulis na ito at pinuntahan na rin po nila yung mga last known address nila at doon nga po ina-receive yung kanilang return to work order. Bukod sa 5 pulis, tinanggal na rin ang lahat ng tauhan ng District Intelligence Unit ng MPD at pinagpapaliwanag na rin ang team leader ng mga ito. May makikita po ng failure on the part of their chief of police ay magkakaroon po ng sanction ito under the doctrine of command responsibility. Bukod sa 5 pulis, tinanggal na rin ang lahat ng tauhan ng District Intelligence Unit ng MPD at pinagpapaliwanag na rin ang team leader ng mga ito. Kabilang sa 5 pulis ay sina Police Staff Sergeant Ryan Tagle Paculan, Police Staff Sergeant John Erwin Santiago Isaac, Police Corporal John Mark Gonzalez Dabucol, at Patrolman Jeremiah Sesma Pascual at maging si Patrolman John Lester Reyes Pagar. Doon sa mga iba pang kababayan natin na maaaring naging biktima rin ng same modus operandi nitong mga pulis na ito ay we are encouraging them to come forward para po mag-file po ng corresponding admin and criminal cases. Noong nakaraang linggo, pinasok ng mga pulis ang isang computer shop sa Sampaloc, Manila kung saan kinuha ng mga ito ang mahigit sa 40,000 pisong kita ng establishmento. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At kaugnay ng balitang yan, sumuko na po ang 3 sa mga hinahanap na pulis. Sila ay sumuko sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay PAOCC Undersecretary Gilbert Cruz, iti-turn over niya ang mga ito kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Muli na namang nagbigay ng karangalan sa bansa ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena matapos makasungkit ng gintong medalya at magtala
ng panibagong record sa 2023 Asian Athletics Games. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Nakakuha ng bagong record ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena matapos manalo ng gold sa katatapos lamang na Asian Athletics Championship sa Bangkok, Thailand. Pumangalawa si Hussein Al-Hizam ng Saudi Arabia sa 5.56 meters habang nilinas naman ni Wang Bokai ng China sa 5.51 meters upang makuha naman ng bronze. Ito na ang ikalawang beses na magkasunod na naipanalo ni Obiena ang Asian title kasama ang kanyang kilalang Ukrainian coach na si Vitaly Petrov na kanyang makakasama rin sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China ngayong darating na Setyembre. Kasama ni Obiena ang pagtagumpay ni Robin Lauren Brown sa Women's Division kung saan ang Team Philippines ay uuwi ng may isang pares ng ginto sa unang pagkakataon. Matatandaang noong 1987 Asian Champs sa Singapore pa huli itong nangyari kung saan ang former Asian sprinter na si Lydia De Vega ang humakot ng ginto sa 100-meter at 200-meter events. Ang 27 taong gulang na pole vaulter ay may dating record na 5.71 meters na kanyang itinakda noong 2019 sa Doha, Qatar. Nagbigay din ng maagang reservation si Obiena sa 2024 Paris Olympics matapos makuha ang Olympic standard sa 5.82 meters sa Bauhaus Galan sa Stockholm, Sweden noong nakaraang buwan. Dito niya ginawa ang kanyang personal best sa 6.0 meters sa kasalukuyan. Dati nang naging unang Filipino qualifier sa Tokyo Summer Olympics si Obiena. Kasalukuyang hawak din niya ang titulong World's Third Best Active Men Pole Vaulter ayon sa World Athletics. Siya din ang unang Pilipino na nabigyan ng scholarship mula sa International Athletic Association Federation. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam ba ninyo na totoo pala ang ibong Adarna? Ang pamosong ibon na akala natin ay sa mga aklat lang natin mababasa ay nakita at nakuhaan pa po ng litrato. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, nakita ang Philippine Trogon o Harpactes ardens na mas kilala na ibong Adarna sa Davao po sa Mount Apo. Ang babaeng ibong Adarna nagtataglay po ng mustard yellow na kulay sa kanyang katawan at olive brown color na ulo, habang ang lalaki na ibong Adarna ay mas matingkad po ang kulay. Ang mga ibong Adarna kumakain daw po ng mga insekto at prutas at naninirahan sa mga puno at mailap sa mga tao. Ang ibong Adarna ay matatagpuan lamang sa Pilipinas at iniuugnay po yan sa sikat na ibong Adarna film noong 1941. Sa ngayon, nakasara po ang Mount Apo sa mga trekkers mula Hunyo hanggang buwan ng Agosto upang mapangalagaan ang flora and fauna ng bundok. Ang buwan ng Hunyo at Agosto ay sinasabing breeding o mating season ng ibong Adarna. Ayan, totoo po pala no, yung ibong Adarna. Ang hindi lang totoo ay yung sinasabing makakatulog ka kapag narinig mo ang huni nito at yung magiging bato ka kapag naiputan. Yan. Sana'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Simon talaga, naalala ko yung pelikulang Ibong Adarna, napanood ko dati yun. Ano? Para wag ka makatulog. Ginawa ito ni Dolphin na gano'n ng kalamansi. Nilagay sa sumo, parang naghiwa. Ako naman, meron din, pero bata pa sina Camille Prats noon at saka Angelica Panganiban, Ibong Adarna rin. So marami rin palang adaptations. Magkaiba yung henerasyon natin. Napag-aalam mo na. Hige. Ito po, English sa Water Interruption, sabi po ni Joel Dolpo,
Wala munang water interruption ang Maynilad. Mahirap kapag walang water na lumalabas sa gripo. Totoo naman po, siyempre mahirap talaga. Oo, napakahirap. So, ito ng mga at least na kahit papaano, di ba? Yung area ng Kamanava, Manila at Quezon City. Yes, Ayan. oo. So sana, kahit papaano, yung mga pag-ulan may magandang naidulot, hindi ba? Ito naman sabi ni Aurora Sarmiento, tungkol naman sa logo ng PAGCOR. Palagay ko kahit anong paliwanag ng PAGCOR, kung sarado ang isip ng iba, wala silang makikitang tama, puro mali lang. Yan. Sabi naman po ni Joselito hinggil dito sa transport strike. Nasasali dyan sa transport strike. Sabi nila, palagi na lang babala. Walang tanggalang prangkisa. Yun, sabi po ni Joselito Dutalias. Oo. Biglang may masampulan. Okay. Sabi naman ni Linda Tavas tungkol sa jeepney modernization. Modernization, mahal naman. Can't afford kung ilang milyon yan. Sayang yung jeepney namin. Kita ko yun bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Sa Hong Kong pala si Linda, Oo, kasi di ba lagi sa atin nagko-komento yan? OFW pala siya. Ramdam niya talaga. Sige. Shoutout po tayo sa ating mga kausi, si Minerva Hautea, at si Rex Alapatis, si Renz David Pangilinan. Yes, narito rin po si Annie Punzalan, Anthony Cunanan, at si Tobelios Channel. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit, 119:34 na nagsasabi, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.